before I start, let me just go into gawin yung stepping stone, yung huling sinabi ko, tabol ko ni Pastor Christian. Sabi ni Pastor Christian kanina, God doesn't call the equipped. He equips the called. Prepare your hands, He will use them for His harvest. Ang ganda nung unang dalawang phrase eh. God doesn't call the equipped. He equips the called. Sobrang appreciate ko yung topic, yung pinaka-passage na yun. Alam niyo bakit? Tama si Pastor Christian. Yung galing, yung kilas, yung talino, 2-5. Alright? Pero hindi po tinitingnan na, hindi po hinaharap ng Panginoon yung magaling. Hindi po tinitingnan ng Panginoon. Ito maganda kung yung magaling ginagamit ni Lord. Di ba? Pero hindi po yun ang basihan para maging epektibo po tayo sa kapaggamit ng Panginoon. Ang pinaka-importante po na ginagamit ng Panginoon, ito, paborito kong phrase po ito. It is not about the ability. It is always the availability. Hindi po yung abilidad ang mahalaga sa Panginoon. Kasi kayang ibigay ng Panginoon yung abilidad. Pero kapag hindi ka available, paano kanya bibigyan ng abilidad? Kaya po narin iba sa inyo, alam ko, kapunta nyo po dito, ang iniisip nyo, paano magbukas sa small group? How do I start? When to start? Kung may small group na ako, may Bible study group na ako, paano ko i-maintain ito? How do I grow? Paano ko magkakaroon ulit panibagong small group? Sino ba makakaabutin ko? Do I reach my family? Do I reach my fellow workers? Do I reach po yung aking mga classmates o sino mga kaibigan ko? Those are questions na pagpasok natin dito, and long before time, question na po natin. Kaya po, kanina po, I've been trying to notice each and every faces who are here. Kanina habang nag-preach si Pastor DJ, nakatira, ganun ba? You are aware of what's happening, you are aware of the numbers, pero I felt like there are questions in our mind. At nakakatuwa po, kasi habang lumalaon, nabubuksan yung isipan natin, not only because of the plentiful harvest. Maganda po yun eh. Nabuksan yung isip natin na mayroong pong karamihan, ang laki po ng opportunity to share the gospel, ang laki po ng oportunidad para mag-disciple. Yung kayo na pong pinakitang numero ni Pastor DJ, sa barangay pa lang po natin yun. Hindi pa po natin pinag-uusapan yung sa pamilya po natin. Kasi iba po numero ng pamilya natin eh. Iba po sa inyo, malaki angkan, iba malitang angkan. Hindi pa po natin pinag-uusapan yung mga classmates po natin. Hindi pa po natin pinag-uusapan yung mga katrabaho natin. Hindi pa po natin pinag-uusapan yung mga kaibigan pa po natin. So ang laki po, kung titignan po natin, if we will open our eyes and broaden our minds, we will see kung gaano ka-immense o kung gaano kalaki yung harvest na binibigay ng Panginoon. Pero again, kapag po tayo ay magpapatumpik-tumpik, and we will say, hindi ko kaya, Pastor. Hindi ko alam kung paano. Tatakot po ako, Pastor. Hindi ako marunong magturo. Hindi ako marunong mag-disciple. Hindi ako marunong mag-share ng gospel. It is not about the ability. It is always the availability. God doesn't call the equipped. He equips those who He calls. Diba? Kini-empower na, kaya nga maliwanag ang Matthew 28:19-20 eh. Diba? First part of Matthew 28:19-20 is the Great Commission. But there is a great promise dun sa Great Commission na binigay ng Panginoon. And that great promise was found in Matthew 28:19-20, verse 20. Sabi niya doon, Lo, I will be with you always, even unto the end of time. Kasamahan tayo ng Panginoon. At ang gusto ko pong ibahagi sa inyong umagang ito is about the heart. Okay? Kanina, pinag-usapan po natin the plentiful harvest. Binuksan ng Panginoon isipan natin kung gaano kalaki yung oportunidad at kung gaano karami yung tao na hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos. Marami pong tao na bahagi ng kaibigan, pamilya o katrabaho natin beyond our community na hindi pa po nakakaroon ng spiritual growth kasi hindi pa sila naging disciples. Sumunod, ibinahagi po ni Pastor Christian is about yung hands, prepared hands. Yung kamay natin. There is a famous song. Ang sabi nyo sa song na to, what's that you have in your hand? God can use it. Ano man ang nasa
kamay mo, kaya gamitin ng Panginoon mo. Whether maliit na talento yan, malaking talento yan, kapag ibinigay mo sa Panginoon yan, kaya gamitin ng Panginoon yan. Even si Moses, na kung magsalita ay uutal-utal, na yun ang kinakatakot niya nung inutusan siya ng Panginoon para ilabas yung mga anak ng Diyos sa Israelita sa pagkakaalipin sa Ehipto. Ang dahilan niya, utal-utal po ako. Kahit utal-utal yung tao, ginamit ng Panginoon at in-empower ng Panginoon para magawa yung plano ng Panginoon. But the question here is that, is our hands prepared? Kaya po tayo nagkaroon ng symposium na ito for gospel sharing and discipleship symposium, and hopefully we will do it on a yearly basis, on a regular basis, kasi kailangan ma-equip tayo eh. The more na nabababad tayo dun sa strategies o paano tinuturo ng Panginoon, mag-share ng gospel at mag-disciple, the more na mababad tayo, mas masasanay po tayo. Magiging bahagi ng kultura natin, magiging bahagi ng sistema po natin. Ibig sabihin, pag bahagi ng kultura, bahagi na po ng sistema natin, hindi tayo mabubuhay nang wala iyon. Parang pagkain, ang almusal, tanghalian, at dinner, hindi po pwedeng mawala yan. Bahagi ng sistema mo yan eh. Pag-isip ng umaga, kailangan may almusal. Pagdating ng hari, kailangan tumahin ng tanghalian. Pagka may dinner, kailangan mag-dinner ka. Pagdating ng gabi, kailangan magpahinga ka. Bahagi na ng sistema. Hindi mo pwedeng mawala sa iyan. Bakit? Kasi pag nawala sa iyan, manghihina ka. Tama mo ba? Ganun din po ang gusto po natin. When it comes to sharing the gospel, when it comes to discipling, we are praying that this will be the heart and the culture of the church. Na pagka po hindi po natin ginagawa ito, manghihina po tayo. Panghihinaan tayo, manglulupay-pay ang church, at ang pinakamasakit, mamamatay yung church, o kailangan ng isa rin yung church, because the church is dead already, and we are not becoming a salt and light of this world, and the church is not doing what the Lord wants us to do, and that's to share the gospel and make disciples. Kaya po, ang gusto ko pong ibahagi ngayon, sabi ni Pastor Christian, for us to have a prepared hands, we need to have a praying hands. Ang sumunod doon, hindi lang praying hands. Kailangan yung hindi ka na nananalangin. We need to be working. Yung hands mo, hindi lang basta nananalangin. Dapat gumagawa din. We become the hands and feet of the Lord sa mundong ito. At hindi po natin magiging working hands yung hands natin if we are not willing. At doon po ako papasok. Willingness is not about the hands. Willingness is about the heart. Kaya po, mababahagi ko sa inyo ngayon is about the heart for the harvest. Pero hindi lamang heart for the harvest. We need to be compassionate, o kaya gusto ko ibahagi sa passionate heart for the harvest. Ano po ang sabi? Matthew 9:36-38, ako na lang po mababasa. Sabi po nila, a very nice passage. If you would read this carefully, basahin niyo po ito carefully, basahin natin, just follow me with your eyes, unawain po natin dito. Sabi ito, but when he saw the multitudes, sabi ito, he was moved with compassion on them. Okay? Because they fainted and were scattered abroad, sheep having no shepherd. Then saith unto his disciples, sabi ng Panginoon, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. In verse 38, pray ye therefore the Lord of the harvest, that He will send forth laborers into the harvest. Just to give you a context, sabi ng Panginoon dito, siya ay, doon nakita niya, napakadaming tao sa paligid. Na-move yung puso ng Panginoon. Na-antig yung damdamin ng Panginoon. At grabe na to, sabi na, ang daming tao. At sabi na, and they fainted. At yung mga taong ito, pinanghihinaan. Yung mga taong ito, nagkakandaligaw-ligaw ng landas. And they were scattered abroad. Nakakalat sila sa buong mundo. At ang masakit dito, they were sheep with no shepherds. Yung mga taong walang nagtuturo, yung mga taong walang nagme-mentor, yung mga taong walang naggagabay, naliligaw ng landas. Tama mo ba? Kapag ikaw estudyante ka, kailangan mo ng guro. Kasi kung wala kang teacher, wala kang matututunan. Kaya po sabi ng Panginoon, kaawa-awa itong mga taong ito.
They were sheep scattered with those shepherds. If we will go out of this building, buksan natin yung pinto, tumayo tayo sa veranda niya, we will see a lot of people passing through. And there will be people who will be passing through that street with those shepherds. Walang naglilisa sa salita ng Diyos. Walang nag-share ng gospel. Walang nag-disciple para tumino at magkaroon ng magandang buhay at magkaroon ng tamang prinsipyo sa Panginoon. Sabi ng Panginoon sa mga disciples before He ascended to heaven, then saith unto His disciples, listen to these disciples. The harvest is plenteous, but the laborers are few. Before Jesus Christ ascended to heaven, in-address yung mga disciples, sabi niya, napakadami. Look at the people around you. Look at the people scattered abroad. They have no shepherds. Sabi na kaya ibinigay ng Panginoon ng Matthew 28:9-20, napakarami ng paanihin, pero kukunti ang aani. Ganun din po, kung titinagpuan sa IBC Manila, ang dami po nating members Nung lumipat po tayo dito, if I will check on the numbers, umaabot na po tayo 100 plus. Okay? Kasama po mga kids, siguro nalagpas pa nga po tayo ng beyond 150 kung kasama kompleto lahat ng kids But only a few of you who came here, only almost 30. Pero ako natutuwa po ako doon. But to all of us who are here, kahit 30 lang po tayo, do not be discouraged. Nakakatuwa po na tayo ay umabot ng ganito kadaming numero. Almost 30% of our numbers, or more than 30% of our numbers, na church members po natin. Pero listen to this, as I congratulate you, because you've heard the call, you answer to the call of the Lord, meron tayong great na dapat na gawin, and that is to share the gospel of Jesus Christ. Kaya po kailangan magkaroon po tayo ng compassion. Magkaroon po tayo ng pag-ibig doon sa mga tao sa paligid natin at mga pwede din abutin. Look at this picture. This is a picture of a farmer standing sa gitna ng field. Okay, mag-isa. Sabi niya, nakatayo siya, iniisip niya, nako, yung grains ready na for harvest. Ilang hektare, kaya na po tumansya dito. Mahina po dito siguro, mga 10 to 20 hectares. Okay? Na field of grains, of wheat. Okay? Nakatayo siya mag-isa doon. Nakatingin siya mula sa malayo, mula sa horizon, hanggang sa paligid niya, nakita niya ang daming aanihin. Pero, ang nakakalungkot, may nakita mo ba kayo kasama? Look at the picture. May nakita mo ba kayo kasama? Isipin niyo po kung ano iniisip niyan. Sabi niya, paano ko kaya sisimulan to? Paano ko kaya gagawin to? Simulan mo kaya dito? At kung iisipin pa niya, simulan ba niya yan, gano'n ko kaya katagal makaharvest ito? Baka abutin na ako ng bagyo bago ko ma-harvest lahat ito. O may mga masasayang dito kasi abutin ako ng bagyo, hindi ko pa na-harvest lahat. Same in the church. Napakarami po na po pwede nating harvestin. And that's the numbers na ibinigay po ni Pastor BJ. Kaya po tayo sinachallenge yung preaching ni Pastor Christian kanina. Dahil napakarami po, hindi po pwede na iilan lamang po ang magbabahagi ng salita ng Diyos. Hindi po pwede na tayo po ay yung manggagawa lang po o iilan lang po sa atin all the workers or even some of or few of the core team members lang ang hahayo. The question here is this: will you have the heart for the harvest? Hindi ko na po tatanong sa inyo ito. Alam niyo po kung bakit? Kasi kaya po kayo naririto, I believe you have the heart for the harvest. Pumunta po kayo dito dahil may puso kayo dun sa mga kaluluwa na po pwedeng maabot ng salita ng Diyos. Kaya pakisabi sa katabi mo, I'm blessed. Sinagot mo ang tawag ni Lord. Parang humina. Parang ayaw nyo na. Sabihin nyo nga ba, I'm blessed. Kasi sumagot ka sa tawag ni Lord. Yan. Ayun po, tatlong bagay naman po gusto ko ibahagi po sa inyo. When it comes to having a passionate heart for the harvest, paano po ba natin malalaman
na may passion tayo, may pag-ibig tayo doon sa puso na harvest na binigay ng Panginoon. Una, sensitive to the need. Ano po sabi ng Matthew 9:36? Sabi dyan, but when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Alright? Kung titignan po natin dito, kung ikaw ay may passionate ka para sa harvest o passionate ka sa mga kaluluwa, ibig sabihin, sensitibo ka sa mga pangangailangan. Pag sinabing sensitibo ka, kapag nakita mo may pangangailangan, gumagawa ka ng paraan para mapunan yung pangangailangan. Kahit na ikaw ay konti lang ang pwede mo iambag, inaambag mo sarili mo. Bakit? Sensitive ka dun sa need eh. Kung mayroong need to share the gospel, mayroong need sa mga disciples o disciples, alam mo, iilan lang ang nagdi-disciples sa church. Kahit na kukulang lang ang kaalaman mo on how to disciple, but you understand, nasasamahan ka ng Panginoon, hahanap ka ng paraan, at naiintindihan mo, hindi sa pag-disciple, hindi ability ang titingnan, kundi availability. Alam mo, nasasamahan ka ng Panginoon, you become sensitive at pinipili mo, isiksik yung sarili mo doon para maging katuwang ka sa mga manggagawa ng Panginoon, because the harvest is plenty. Ang makita po natin, regarding sensitivity to the need ng pag-disciple is for us to see the spiritual condition of the lost. Tingnan mo yung spiritual condition. Kung titingnan mo yan, if Jesus Christ, look at him on how Jesus Christ look at the lost. Nung tingnan po Jesus Christ yung mga lost, hindi na po nila nakita na parang naligaw lang na tupa yan eh. Nung nakita po ni Jesus Christ yung mga lost, nakita niya na itong mga kaluluwang ito pupunta sa impyerno. Diba? Kapag ka hindi natagpuan ang Panginoon bilang sarili tagapagligtas ng kanyang buhay, naunawaan ni Lord na pupunta sa impyerno itong mga to, seeing the spiritual condition of the lost. They are lost, they are weary, at wala silang kapag-asa. Bakit? Maliwanag ang Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Romans 6:33, sabi po doon, for the wages of sin is death, but the gift of God, diba? It is the wages of sin is death, diba? Pero ang biyaya ng Panginoon, ipinadala na pa yung bugtong na anak po niya para magkaroon tayo ng tagapagligtas. Look at the condition of the lost. Kung may kamag-anak po kayo na wala pang, di ba nakakilala sa Panginoon, bilang sarilang tagapagligtas, have you understood na yung kanilang condition, pupunta sa impyerno pag namatay sila? Yung mga best friend na sinasabi niyo pong best friend niyo, na sinasabi niyo, ikaw ang best friend ko doon. Di ba? At ikaw, malapit ka sa puso mo, mahal na mahal talaga kita. Hindi mo pinapakagin sa salita ng Diyos. You are not sensitive for the condition of that lost soul. Sa katrabaho mo, na mahalaga sa iyo, kung makikita mo yung condition ng lost soul niya, maiintindihan mo na maging sensitive ka sa need to share the gospel and to make disciples. At hindi lang po being sensitive to the need is just seeing the spiritual condition of the lost. It is also about sharing the compassion of Christ. Nakita mo na yung kanyang kalalagayan niya. Pag namatay na walang kasi sa puso to, sa impyerno to. So ibabahagi mo yung compassion ng Panginoon. The compassion of Christ. Ano po yung compassion of Christ? John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever will believe in His name should not perish, but have everlasting life. Compassion ng Panginoon yun eh. Ipinadala yung bugtong na anak para maging katubusan ng kasalanan natin, para hindi tayo mapahamak. Yun po yung dapat natin binabahagi. Yun po yung gospel ng Panginoon. So kung titingnan po natin dito, the application of being sensitive to the need is this: ask God to open our eyes. Diba? Praying hands, diba? Let's pray to the Lord and ask God to open our eyes around the field or the souls around us. Our neighbors, our classmates, our co-workers, even our family members need the gospel of Jesus Christ. Kailangan po nilang makita po iyon. Kailangan po nilang maunawaan po iyon. At yun po yung pinapakita po dito. Kaya po titingnan po natin, we talk the second coming. Di ba? Patas po tayo. Isimayin dito end times. We always talk about the second coming. Malapit na dumating ang Panginoon. But half the world has never heard of it first. Lagi din sasabi yung second coming. Bago mo sabihin yung second coming ni Jesus Christ, sabihin mo muna sa kanila yung first coming ni Jesus Christ. Second coming is a good news to us Christians.
But one of the greatest na binigay ng Panginoon is the first coming. Because the first coming of Jesus Christ, doon na ginawa yung pagliligtas sa atin. Di ba? Marami kasi sabi, malapit na end times, malapit na ganito, malapit na second coming, ready ka na ba? Bago mo i-share yung end times, i-share mo muna yung first coming. Bago mo i-share yung second coming, ibigay mo muna yung first coming. Kailangan mo tanggapin si Kristo. Kasi pagdating na second coming, kapag ka ikaw, meron kang Kristo sa puso mo, kasama kang dadagitin, Lord, o puntan langit. Sensitive to the need. Pangalawa po, tatlong bagay lang po ito. Hindi lamang po yung pagiging passionate to the heart of the harvest. Dapat po, hindi lang po yung sensitive to the need. Surrender to the call. Diba? Surrender to the call. Isaiah chapter 6 verse 8. Ano po sabi niyan? Also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? Then said I, Here am I, send me. Sinabi po ito kay Isaiah. Nakita mo din, pagdating po dito, it is about surrender to the call. Katulad po ninyo, pumunta po kayo dito, hindi po dahil in-announce po ng inyong pastor na meron tayong discipleship symposium. Pumunta po kayo dito dahil naintindihan nyo na harvest is plenty and the laborers are few and you are willing to answer the call of the Lord. But listen to this carefully. Hindi po yun lamang ang hinahanap ng Panginoon. The Lord is not looking to those people who are willing to answer to the call. Yung panawagan ng Panginoon. The Lord is looking to those people who are surrendered to the call. Willing to work, willing to share the gospel, whatever it takes. Willing to make disciple, whatever it takes. Sabi dito, also as I heard the voice of the Lord, di ba sinabi ni Isaiah, whom shall I send? Di ba? Sabi ni Isaiah, naandito po ako, Panginoon. Send me. Ako po, gamitin niyo. Di ba? Sana po lahat po pumunta dito ngayong umagang ito. And I hope sa mga darating pa mga church services natin, marami po mga tao na pag nagtawag ang Panginoon, sino po pwede kong padala para mag-disciple sa tao ito? Magkukumahog tayo, sabihin natin, Lord, ako po, send me. Ako po. Yung ba nag-uunahan pa tayo? Hindi kailangan magturuan. Ang problema, may gawain, karamihan ng ibang mga churches. I hope dito sa church natin, kapag ka tinawag sa gawain, si Pastor BJ na, o si Pastor ganito na, o si kuya o si ate gano'n, mas magaling siya. Hindi po dapat gano'n. Pag nagtatawag sa gawain, pag nagtatawag sa pag-share ng gospel, pag nagtatawag sa pag-disciple, hindi dapat nagtuturo na dapat po tayo nagkukumit. Di ba? Hindi siya na. Lord, ako na po. Pribilehyo po ito eh. Surrender to the call means submitting to God's purpose for reaching souls, reaching the lost at any cost. The harvest is God's, but He calls us to labor on it. Diba? Ang harvest binigay na ng Panginoon, pero kailangan ng Panginoon na tayo ang umani nito. Okay? A surrendered heart says, Lord, use me. If you have a surrendered heart, pagdating niyo po dito, pag upo niyo sa upuan na yan, panagtawag ang Panginoon to make disciples. When the Lord shares Matthew 28:19-20, at sabi niya, Lord, ako po, Panginoon. Go ye and teach the world, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Lord, ako po, willing po ako. Merong Bible study opportunity sa lugar na ito. Lord, ako po, willing po ako dyan. Oh, may trabaho ka. Hindi, kahit may trabaho ko, Lord, gagawa ko ng time para po diyan. Oh, kakailanganin mo dyan ng ano, hindi ka kasing yaman ni sabi na sino yaman kanina? Sino naglag na sa coffee shop? Si May. Hindi ka tulad ni May na may pang coffee shop. Di ba? O kahit wala akong pang coffee shop, Lord, ako na po, use me. Kahit po 3-in-1, pwede na, talo-talo na. Di ba? Wala po kaming lugar. Lord, yung bahay po namin, pwede po, bubuksan ko po. Di ba? O pero may mga street na nakakalat ng mga kabataan. Lord, magko-crossover po kami. Gagawa po kami ng discipleship program po dyan para ma-reach po ito. Hindi maligo sa droga itong mga taong ito. Surrendered heart. Submitting to God's purpose in reaching the lost. Nag-uunahan po tayo dito. At ang panghuli po dito sa surrender to the call, stepping out in the faith to labor for the Lord. We often hesitate. Di ba? Kapag
Sapagkat meron, kaya po hindi tayo naging surrendered, meron po tayo pag-hesitate. Takot ako eh. Sabi ko, ginamit ko nga po si Moses eh. Nung binigyan siya ng Panginoon ng pribilehiyo, isipin niyo pribilehiyo na yun. Ilalabas mo ikaw ang inatasan ng Panginoon para ilabas yung mga anak niya sa pagkakaalipin sa Ehipto. Pero ang sabi niya, ano yung hesitation ni Moses? Mahina ako, Lord. Lord, umutal-utal ako eh. Lord, takot ako. Anong ginawa ni Lord? Lahat ng excuses niya. Anong ginawa ng Panginoon? Sinamahan siya. Binigyan siya ng kapangyarihan. Binigyan siya ng katuwang. Lahat ng suporta ibinigay ng Panginoon sa kanya. Ano nangyari? Naunawaan ni Moses na kapag sumunod siya, sasamahan siya ng Panginoon. Walang excuses na hindi po pwedeng tumbasan ng Panginoon kasi kasama mo ang Panginoon. Stepping out in faith, manindigan ka sa pananampalataya mo and labor for the Lord. Tanggalin mo, palitan mo yung fear over faith. Ang tanging makakatalo lang sa takot ay pananampalataya. Ang tanging makakapakailan sa hesitation ay pananampalataya. Bakit? God equips whom He calls. Especially for the Great Commission. Hindi po magbibigay ang commandment, hindi po magbibigay ang Panginoon ng komisyon o pag-uutos na pagka in-accept mo yung komisyon na yun, hindi ka niya sasamahan. Don't mark my word, mark the word of the Lord. Stepping out in your faith. Makita po natin, don't wait for perfect moment to serve God. To step out and make disciples, witness and sharing the gospel of Jesus Christ. Or support missions o yung mga mission field o mga mission work. Hindi na po natin kailangan pong mag-intay pa. Hindi po natin kailangan patumpik-tumpik. Again, God isn't looking for ability. He is always looking for availability. You know what encourages us the most? And this would encourage the church. Yung totoo iba sa inyo, marami po pwedeng gawin ngayong araw to. Sabado weekend Sa karamihan ng mga nanay, labaday ito. Sa karamihan ng mga nanay, ito na nga lang yung pahinga. Sa karamihan ng mga nandito, may mga trabaho. May mga iba sa inyo, may dapat gawin, may appointment. Kinansel ang appointment to be here. Bakit? Kasi naiintindihan mo, it is not about the ability para magamit ng Panginoon. It is always availability. Sipin nyo, ginawa sa ninyo yung available para sa gawain ng Panginoon. Praise be to the Lord sa ginawa mo and expect the blessing of the Lord sa iyo. Bakit? Sabi ng Panginoon sa lahat ng tumatawag sa kanyang call, pinagpapala ng Panginoon di lalo na po, doon sa mga tao at anak ng Diyos na obedient sa Kanya, pinagpapala ni Lord. And that is you, if we are, if we will be accepting the call of the Lord. If we are willing to be surrendered to God's call, to make disciples, if we are willing to accept the call of the Lord in sharing the gospel of Jesus Christ. At panghuli po, hindi lang po sensitive to the need, hindi lang po surrendered to the call, but last, steadfast in the work. Ano pong sabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 58? Therefore, my beloved brethren, sabi ito, be ye steadfast. Ano po ibig sabihin nun? Ano po ibig sabihin nun? Unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Napakaganda pong verse po na ito. Ang tao pong passionate, at may puso sa mga kaluluwang dapat hina-harvest po natin, maintindihan natin, hindi ka po dapat natitinag. Steadfast, immovable, may paninindigan, may integridad, always abounding in the work of the Lord. Ito po yung sasabi ni Pastor Christian kanina, you have a hand that is working, abounding in the work of the Lord. Ano ibig sabihin ng abounding? Ibig sabihin po nito, synonymous to being faithful to the work of the Lord. My question here is, Christians, heads up din po kayo sa akin muna. Tingnan mo yung sa akin. The question of the Lord is, are we faithful to the work of the Lord? Faithful ka ba? Faithful po ba ako? Faithful po ba tayo sa work ni Lord? Kasi po sabi dito di ba? Yung steadfast in the work, yung merong passion, merong pong marugtog na puso, pagdating sa pag-disciple, steadfast ka. Ibig sabihin, hindi issue sa'yo kung may pera ka o wala kang pera, pampakape doon sa disciple mo. Hindi issue sa'yo yung oras o busy ka.
Hindi siya yung issue, yung mayroon ka dapat ibang gawin. You are steadfast to the work, immovable. Ibig sabihin, hindi po pwedeng mawala sa iyo ito. Tama mo ba? Sabi ko nga po kayo, illustration ko kanina, hindi po pwedeng mawala yung pagkain. Kasi kung hindi ka kumakain, mamamatay ka. Dapat ganun din po ang discipleship sa church. Kung gusto po natin hindi mamatay ang church. Amen? Amen. Sino po gusto hindi mamatay ang church? Patay na. Tanong pa lang, patay na eh. Sino po dito ang ayaw mamatay ang gawain ng Panginoon sa church ito? Di ba? Praise the Lord sa mga babae. Yung mga young people, tsaka yung mga mens. Kanina patahimik yung mga mens eh. Steadfast in the word, immovable. Always faithful. Always abounding in the work of the Lord. Always being available when it comes to sharing the gospel. Sama po ako dyan. May kapatid na may sama po ako dyan. May mga discipleship program, sama po ako dyan. May open na mga bahay na for discipleship, sama po ako dyan. Hindi ba po ako marunong? Samahan niyo po muna ako. Pero pag marunong na ako, kung na po mag-lead dyan, yun po yung abounding in the work of the Lord. Bakit po? Ang sabi ng Panginoon, for your labor is not in vain in the Lord. Ang ibig sabihin, anuman ang gagawin mong pagpapagal sa gawain ng Panginoon, hindi po yan matatapon sa basurahan. Hindi po yung walang kaparakang bagay. Yan po ay inaani at yan po ay tinitingnan at yan po ay binibigyan ng recognition ng Panginoon. Being steadfast in the work means serving with diligence despite difficulties. Ibig sabihin, the work of the harvest is not easy. Magastos, kailangan ng oras, kukonsume ng oras, pero yung serving with diligence despite difficulties. May iba sa iyo, common difficulties. Pag nag-open ka ng discipleship program, i-reject ka pa. Ay, hindi kami available eh. Ay, hindi ako okay dyan. I'm not into it. Marami mga struggles. Kapag ka-during discipleship program na, may mga pagkakataon, ay, busy na ako. Next week na lang. O next Saturday na lang. O ganito na lang. Di ba? Common na mga bagay, yung mismo di-disciple, di-discourage ng kaaway. Di ba? Subukan mo yung discourage ka. Ano yung turo mo? Di ba? Ang di ba mahirap po yun? Pero sabi ng Panginoon, steadfast in the work. May rejections, may struggles, may discouragement. We must remain faithful to the Lord. We must remain spreading the gospel. We must remain in making disciples. At ang panghuli po dito, steadfast in the work of the Lord means supplicating in prayer for more laborers. Jesus didn't just say to work, He said to pray. The mission field needs more laborers. The mission field needs more people who will share the gospel. The mission field needs a lot of people who will make disciples. And listen to this carefully. Prayer is a powerful tool in raising them up. Maintindihan po natin. I'm almost done. Keep serving. Even when it's hard. Keep praying for the missions. Keep praying for missionaries. Keep praying for disciples and disciples. Keep praying for evangelists. Keep praying for your pastors and workers. At ang panghuli, be open to being the answer to your own prayers. Nanalangin ka? Lord, ang dami mo pa pwedeng anihin, no? Sabi ni Lord, totally ko nanalangin, ikaw ang tatawagin ka. Willing ka ba? Are you willing? The gospel is only good news if it gets there on time. Ulit ko po the gospel is a good news if it gets there on time. Paliwanag ko po may mga balita, di ba? Di ba common na ginagamit sa balita ito ng isang malaking network? Di ba? Balita ngayon, balita bukas, ngayon ang, di ba? Headline bukas, Headline bukas, ngayon ang broadcast. Ginagamit po ng mga news agencies yan, di ba ba? Ginagamit din po ng mga chismosa yan. Yung tipong hindi pa napapublish sa ibang mga tao, hindi pa alam, pero binabahagi na.
Pero yung news muna yun, okay, yung po sasabi ng Panginoon, yung good news, magiging good news lang kapag dumating siya on time. Bigyan ko po ng halimbawa. Kunyari po, meron po isang tao, Joseph, punta ka dito. Ako mo sa 2 slides na lang ako, inanda. Dito ako, Joseph. Kunyari po, si Joseph ay unbeliever. Okay? Posibleng anak ko yan, posibleng kaibigan ko yan, posibleng katrabaho ko yan, posibleng kapitbahay ko yan. Alright? If I am holding the good news, ano yung hawak kong good news? Very good. The gospel of Jesus Christ. Na makasalanan siya, makasalanan tayo, at kapag ka namatay tayo nang walang Kristo sa puso, saan tayo punta? Impyerno. Good news mo ba yun? Good news yun. Bakit? Kasi may tagapagligtas eh. Si Kristo. Amen? Okay. Now, ibabahagi ko yung good news sa Kanya. Sabi ko, di ba? Headline bukas, ayun ang broadcast. Di ba? Dalawa option ko. Ibahagi ko ngayon na. Nauna, alam mo, mahal ka ng Panginoon. Kailangan mo si Kristo. Did it get there on time? Yes! Bakit? Sinabi ko na agad eh. Excited ka, may good news ka eh. Tama? O ito, hindi na good news. Good news yung gospel of Jesus Christ. Sagot ko, hindi ako naging steadfast. Hindi ako naging surrender to the call. Hindi ako naging sensitive dun sa lead. Bukas na. Dumating yung bukas, saka na. Next week na lang. Disciple mo siya, next month na lang. Okay. Si Joseph, nagmotor. Lumabas, umuulan. Madulas. Mahilig pa man din ito magbiting na red light. Ginagawa ko ba yun? Hindi na. Very good. Sakto lang. Oo. Nangyari, na-aksidente. Huwag naman sana. Hindi ko naman sa kahoy. Wala rin tayo. Di ba? Namatay. Hindi naman. Pwede wag. Ayaw ko patigas sa ulusot ng motor. Tanong, yung good news ko ba, good news pa sa kanya? Pwede ko sabihin sa kanya na parang, habang nakahiga siya doon, nakaburol siya, alam mo, mahal ka ni Lord. Pag namatay ka, nang walang preso sa puso, sa impyerno ka pupunta, patay na eh. Good news ko ba yan? Hindi na. Good news will be a good news if it gets there on time. Thank you, Brother Joseph. Now, the question here is this. Next slide, please. Balik tayo sa picture kanina. Laborer. Isipin niyo pong ikaw yan. Kung pinipicture ko po ito, nilagay ko po yung sarili ko dyan. Kung ako yung pastor, ang dami ng harvest, magkukumahog ako kung anong gagawin ko. Pero nalungkot din ako na nandyan ako na nilagay ko sarili ko dyan. Paano kung wala akong kasama? Huwag yung pastor lang. Ilagay niyo po yung sarili niyo doon sa picture na yan. Yung alam mo, napakadaya po pwedeng harvestin. Ang dami po pwedeng maging blessing. Di ba? Totoo, pag may dumating na kaluluwa sa church, natutuwa tayo, amen? Pag may bisita, natutuwa tayo, di ba? Pag may tumatanggap sa payo, natutuwa tayo, amen? Natutuwa tayo. Pero kung mag-isa lang yan dito, malulungkot yan. Madi-discourage yan. The field is well to harvest, but the laborers are few. Ang tanong, heads up, big boy sa akin, tapos na ako. Will you labor for the Lord? Can you ask that to yourself? Will I labor for the Lord? Jesus is calling for those who will perceive the need. Yung willing na tingnan yung pangailangan. Yung open ng mata para sa pangailangan ng Panginoon. Pangailangan mo ito. The Lord was moved with compassion because the people during that time fainted and they were scattered abroad. The Lord is looking and calling for laborers who are willing to pray. And the Lord is looking at people who are willing to participate in the work. The harvest is great. Amen? Amen. The time is now. But the question of the Lord,
sa symposium na ito, will I labor for the Lord? Am I sensitive? Am I surrendered? Am I steadfast to the work? If God is stirring your heart today, kung nangusap sa inyo ng Panginoon, do not ignore it. Answer the call. Pray for souls and be faithful to His work. The harvest is waiting. Bakit po? A devoted discipler is a discipler who is sensitive to the lost, surrendered to the Lord, and steadfast in leading lives to lasting transformation. Yung isa pong discipler ng Panginoon na nagdi-disciple at willing tumanggap ng hamon na ito, sensitibo ka sa kaluluwang mga naliligaw at maliligaw na landas. At sana yung good news na dala-dala natin hindi maging late. Kasi pag naging late yun, pag pinahayag mo sa tao at huli na, doon papasok ang regret. Sabi mo, sayang, kung sinabi ko lang sana ito kagad. Surrender to the Lord. Willing ka ba to surrender? Yung totoo, the moment you step your foot out of your house, going here in this symposium, that is the first step of surrender to the Lord. And steadfast in leading lives to lasting transformation. Bakit? Hindi naman po tayo nagbabago. Wala po tayong kakayanang magbago. Ang tanging may kakayanang magbago ng buhay ng tao, si Lord lang. Pero tayo, meron po tayong dala-dala na po pwedeng maging susi ng kanilang pagbabago. Alam niyo po ano yun? Magandang balita ni Kristo. Ano pa po pwede mong gawin, Pastor, para magandang pagbabago yung kaibigan at bago sa buhay? O ikaw, mananampalataya ka na. Di ba? Simple. Disciple them. Lead them to Christ. Lead them to spiritual growth. Now ahead with this, tandaan po natin. Sa ating mga nag-disciple, you cannot lead your people to a level of maturity in discipleship na hindi nyo pa na-reach yun. Kaya magandang hamon, magpakatibay tayo ng pananampalataya. And as we strengthen our faith, ang gawin po natin, mag-disciple tayo. Amen? Amen. Now then, we'll pray. So we bow our heads and close our eyes. Lord, thank you so much. Salamat po, Panginoon, for putting, Panginoon, itong symposium na to in the hearts of your church, Panginoon, IBC Manila. Thank you, Lord God, kasi hindi mo lang pinadaan to, Panginoon, para maging isang event lang, para masabi na may symposium, may seminar, whatsoever. But this symposium is a great call, Panginoon. Great call to your nation, to your people, to do your work, Lord God. Alam ko, Panginoon, yung pag-share ng gospel, pag-disciples, hindi mo kami kailangan, Panginoon. Kaya mong gawin mag-isa yun. Kaya mong magligtas, kaya mong palago ng tao, kaya magpatibay ng pananampalataya ng tao, Panginoon. But you've wanted us, Panginoon, to be called by you. Kasi gusto mo ibahagi sa amin yung pribilehiyo na kami ay maging instrumento mo para makapag-lead kami ng tao sa iyo. Lord, sana po, Panginoon, makita po namin yung puso niyo. Yung puso niyo po, Panginoon, na nakakita, Panginoon, na bukas ng mata, na pagmulat ng mata namin, mayanig, Panginoon, ang aming mga kalamnan at puso at damdamin. Kasi maraming tao ang mapapahamak, mapupunta sa impyerno kung hindi po kayo makikilala. At kami po, Panginoon, na dala-dala, pipit-pipit po namin yung magandang balita niyo. Isa lang naman ang gusto niyo gawin namin, Panginoon, sa magandang balita na yun. Yan ay ibahagi. Gamitin, Panginoon, sa kalaguan ng tao. Na kung kami tumitibay ang aming pananampalataya, maggabayan, ma-disciple din po pa rin namin ibang tao para maging matibay din sa pananampalataya. Lord, may every one of us accept the call. Ngayon,